lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. Magulong politika, nakikitang dahilan ng palasyo kaya nabigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. I need to consult our senators first. No? Kailangan natin makonsult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin approvean sa special session. Pagsasagawa ng special session upang talakayin ang mga nakabinbing panukalang batas at trabaho sa Senado. Pinag-iisipan na ayon kay Senator Sherwin Gatchalian. Schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte tuloy. Sir, is it your intention to block the 18 Marines, sir? Especially Senator Pia, nagrereklamo po siya. Senator Robin kasi inaharang niyo po. Hindi nga, palabas na lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody dito. Palabas na ako eh. Just checked up, just bigla na lang a whole gang went up. I didn't have any security with me, nothing. Senator Robin Hood Padilla at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla nagtulakan papasok sa plenaryo ng Senado. We don't know. We don't have the previous medical records of Sec Bunuan. But for now, hindi talaga siya pwede pang padala. Dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, bigong makadalo sa arraignment matapos hindi bigyan ng medical clearance ng ospital. Isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Umano'y panunuhol ni dating Congressman Mike Defensor sa 18 ex-Marines para tumestigo, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Nagkatulakan sina Senator Robin Hood Padilla at Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla bago pumasok sa plenaryo ng Senado kanina. Tila pinipigilan ng kalihim ang pagpasok ng senador maging ang mga dating Marines na magsisilbing resource persons sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ang umano'y pagharang itinanggi ni Secretary Remulla. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala tayong hearing today. Matigas ang paninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian na walang magaganap na pagdinig ngayong araw kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Sa kanyang kauna-unahang press conference kaninang umaga bilang Senate President pro tempore, sinabi nito na postponed ang anumang hearing kasunod ng change of leadership kagabi. Ngunit ilang oras matapos ang kanyang press con, isa-isa nang dumating ang mga senador na kabilang sa tinaguriang Cayetano Block. Determinado silang ituloy ang sarili nilang pagdinig sa issue. Anin lang po. Urong lang po. Luwag-luwag. Luwag lang po. Luwag. They did not elect my successor, so I am still Senate President. So, tignan nyo ang powers ng Senate President. Kasama doon yung pag-manage ng premises ng Senado. So, kung sino man ang hindi susunod sa amin dito na papasukin is going against the rules of the Senate and the Constitution of the Philippines. Ngunit bago pa man makapagsimula ang pagdinig, nagkaroon na ng tensyon papasok ng plenary hall. Sa video na nakunan ng UNTV News and Rescue, makikitang nagkatulakan sina Senator Robin Hood Padilla at Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla.
Tila ayaw papasukin ni Secretary Remulla si Senator Padilla at Senator Pia Cayetano kasama ang nagpapakilalang 18 Marines. Brinaso ni Senator Padilla si Secretary Remulla para makadaan. Sa isa pang video matapos ang tulakan, kita namang tumatakbo si Senator Pia habang nakaakbay sa 2 Marines na dadalhin sa plenaryo para magsilbing resource person sa pagdinig. Samantala, bago umalis ng Senado, itinanggi ni Secretary Remulla na hinarang niya ang mga senador. Sir, is it your intention to block the 18 Marines, sir? Especially Senator Pia, nagrereklamo po siya. Senator Robin kasi hinaharang niyo po. Hindi nga, palabas nga lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up, just bigla na lang a whole gang went up. I didn't have any security with me, nothing. Subalit, hindi kumbensido dito si Senator Pia. Naglalakad ako dito, pag hindi ka umalis, hinarang mo ako, di ba, kuya? So, di ba? Tsaka tatayo ka dun sa harap ko, di ba? Kung nakita mo ko, tapos gusto mo lang kawayan, di sabi mo, hi, Sen! Hi! Pero kung tatayo ka sa harap ko, nakaganon ka, anong tawag mo doon? Si Senator Padilla naman, iginiit sa isang pahayag na hindi umano siya ang nagsimula ng kaguluhan sa labi ng Senado. Mataasaan niya ang respeto niya kay Secretary Remulla dahil saksi ito sa mga proyektong medikal nito sa lalawigan ng Cavite noong siya ay gobernador. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinag-aaralan na ng mga senador sa panig ni Senator Sherwin Gatchalian ang pagsasagawa ng special session para talakayin ang mga nakabinbing trabaho sa Senado. Kasunod ito ng nangyaring pag-takeover ng kanilang grupo sa Senate leadership kahapon. Ito ang balita ni Jed Resina. I need to consult our senators first. No? Kailangan natin makonsult siya. Yung mga senators natin para malaman natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-approvean sa special session. Balik trabaho na ang Senado. Ito ang first order of business ng Solid Block 11+1 kasunod ng nangyaring pagpapalit ng liderato kahapon. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, una sa kanilang tinitingnan ay ang posibilidad na magdaos ng special session. Well, yun yung pinag-uusapan namin. Tinitignan ko ngayon at tinitignan rin ng mga ibang mga senador yung mga list of bills na kailangan natin matakal, yung mga personalities na kailangan natin ma-confirm. Dapat maipon yung para kung magkaka-special session man, tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat yun. Kabilang sa mga urgent concerns ay ang promosyon ng 5 general na hindi pa nakukumpirma ng Commission on Appointments. Bukod dito, makikipag-ugnayan din ng Senado sa House of Representatives para mapag-isa ang mga nakatambak na panukalang batas upang masulit ang oras kapag naaprubahan ang special session. Samantala, tiniyak ni Senator Gatchalian na tuloy ang inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang acting Senate President, handa siyang mamuno at mag-preside sa isasagawang paglilitis bilang pinuno ng impeachment court. Well, under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang magpe-preside ng impeachment. But I will also, since again, bago lang tayo, I'll also talk to the Secretary to see the schedule. Sir, so magre-re-oath kayo, sir? Paano ba? Mag-oath taking ulit ang impeachment court dahil kayo na ang presiding officer? Yes, yes. Binigyang din ni Senator Gatchalian na target nilang masundan ang orihinal na schedule na unang napagkasunduan ng Senate Impeachment Court kung saan July 6 inaasahang formal na magsisimula ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Kasi the impeachment court takes a life of its own. No? So separate naman siya from the legislative body. No? Pero may schedule na kasing release. No? So we have to review that schedule. But brief naman kami doon sa schedule nung release yun. No?
Sa kabila ng mga pagkwestiyon at pagtutol ng ibang senador sa nangyaring pagpapalit ng liderato kahapon, nanindigan si Senator Gatchalian na valid at lehitimo ang change of leadership bago mag-adjourn sinidie ang sesyon. Una-una yung mga partners natin tulad ng House of Representatives, in-affirm na itong proceedings yesterday. Nakita nyo naman, in-affirm ni Speaker Bojidi. After that, Malacanang rin in-affirm yung proceedings yesterday. At sabi nga ng Malacanang, if I can borrow the words, legal yung proceedings. Muli namang tiniyak ng Malacanang na kinikilala nila ang bagong pamunuan ng Senado. As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinisi ng Malacanang sa gulo sa politika ang pagkabigo ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Git ng palasyo, dapat nang ayusin ng mga senador ang kanilang gusot dahil nagbibigay na ito ng hindi magandang reputasyon sa Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. Bigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council o UNSC. Sa ika-4 na round ng botohan, nakakuha ang bansang Kyrgyzstan ng 142 votes at na-secure ang single seat sa Asia Pacific, habang nakakuha lamang ang Pilipinas ng 49 na boto. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nangyayaring tensyon sa politika ang nakaapekto sa imahe ng Pilipinas, kaya hindi nakakuha ng sapat na boto ang bansa para sa naturang pwesto. Kahit pa personal na kinampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bid ng Pilipinas na maging miyembro ng UNSC. Bukod rito, apektado rin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil sa pagbaba ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan. Pati ekonomiya apektado dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito. Ang patuloy na gulo sa Senado ang isa sa mga tinutukoy ng palasyo na nagpapalala ng ingay sa politika. Kaya naman may muling panawagan ng Malacanang sa Senado. Umayos kayo. Pinabulaanan rin ng palasyo na kasabwat sila ng grupo ni Senator Gatchalian para mapaalis sa pwesto bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Mahirap po kasi na lahat na madidinig natin ngayon ay puro intriga, walang basihan. Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay. Samantala, bukas naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na magpatawag ng special session sa Kongreso. Yes, opo. Inclined ang presidente na to give in to the special request for or rather official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Ayon kay Yusek Castro, prioridad ni Pangulong Marcos ang pagpapasa ng isang anti-political dynasty bill. Gayon din ang paghiling ng supplemental budget para sa pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon na may miyembro umano ng gabinete na nakipag-usap kay Senator Jinggoy Estrada para lumipat sa minority bloc kapalit ng pag-absuelto sa kaso. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman sa issue ang mga miyembro ng gabinete at wala naman anya silang kapangyarihan para pigilan ng anumang pag-iimbestiga. Unang-una,
Ano po bang kapangyarihan ng mga miyembro ng gabinete na mangako sa isang tao na di umanong sangkot sa anomalya? Nasasabihin, wala ka ng kaso. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pag-iimbestiga ay nasa kamay ng Office of the Ombudsman or ng DOJ. Muling bubuksan ng National Bureau of Investigation ang investigasyon laban sa dating mambabatas na si Mike Defensor at sa 18 dating mga sundalo. Ayon sa NBI, may hawak silang salaysay mula sa isang individual na malapit sa isa sa mga dating sundalo na binayaran lamang umano ang mga ito upang maglabas ng pahayag sa talamak na korupsyon sa pamahalaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Regarding dun sa 18 Marines, alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-imbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila. Ipinatatawag na muli ng National Bureau of Investigation ng ilan sa 18 mga dating sundalo. Bukod sa 18 ex-military men ay kasama na rin sa ipinasabpina ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, may aligasyon umano ang isang individual na may kaugnayan sa isa sa mga dating sundalo na binayaran umano ni Defensor ang mga ito para magpahayag ng umano'y talamak na korupsyon mula sa flood control projects. Isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Naniniwala rin ang NBI na credible source ang naturang individual dahil kasama lang nito sa kanilang tahanan na ang isang miyembro ng dating sundalo. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung isa doon sa 18 Marines dito sa town na to. So, magkakasama sila sa bahay, kaya medyo may credibility yung testimonya nito. At saka pag ibinabangga namin doon sa statement, lumalabas na talagang alam niya yung detalye. Dagdag pa ng NBI Director na nakabantay sa social media ang NBI Cybercrime Division sa umano'y nangyayaring bilihan ng witness. Samantala, sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina, ipinatatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano si Director Matibag upang dumalo sa pagdinig. Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta, iniimbitahan ko kayo ngayon kasi kung yung impormasyon mo ay hindi verified, hindi naman marites ang pangalan mo. Ngayon, kung verified yung iyong impormasyon, ibig sabihin bilang investigador, no, NBI, ibig sabihin you have reasonable ground to believe na yung nagsabi sa iyo ay totoo. Pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18, no? Sa isang Viber message, sinabi naman ng NBI Director na antayin niya muna ang sabpina na ilalabas ng Senate Blue Ribbon Committee bago siya dumalo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatangka umanong bahiran ang kredibilidad ng House Prosecution Panel members bago ang umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos si Dawit ng 18 umano'y dating miyembro ng Philippine Marines sa umano'y nakatanggap umano ng pera mula sa maanumalyang flood control projects. Ito ang balita ni Rosalie Coas. We are looking at it as a deliberate attempt to besmirch the credibility of the prosecution panel, but we will not be deterred. Tuloy po yung paglilitis. Labis na ipinagtataka ng House Prosecution Panel ang timing ng pagdinig ng Cayetano Block sa issue ng flood control project anomalies. Isa sa nabanggit na umunay nahatira ng maleta ng pera ng nagpapakilalang 18 ex-Marines, si Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon. Paniniwala ng kongresista, isa sa layunin nito ay bahira ng kredibilidad ng mga uusig kay Vice President Sara Duterte bago pa man ang nakatakdang impeachment trial. Pebrero nang pumutok ang issue kaugnay ng pagde-deliver ng mali-maletang pera umano
Ayon sa joint affidavit ng nagpakilalang ex-Marines ng mga dating empleyado ng nagbitiw sa pwestong kongresistang si Saldico. Pero sa pagdinig sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno na pinangunahan ng mga senador na kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano ngayong araw, lumutang ang iba pang pangalan, kabilang na ang kay Representative Ridon. Tingin ko po yung pagdadawit ng po mga miyembro po ng prosecution panel, particularly those that were never mentioned in any affidavit, kasama po yan dun sa objectives para sa akin po yung kredibilidad ng po mga miyembro po ng panel. Ganito rin ang paniniwala ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na miyembro rin ng House Prosecution Panel. Si Congressman Chua ay sinasangkot din sa anomalya. Ayon pa sa kongresista, inconsistent ang mga aligasyon na kapaghain na siya ng cyber libel case laban sa 18 ex-Marines. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Bukod kay Representative Chua, naghain na rin ng libel, cyber libel at perjury complaint si mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, isa ring House Prosecution Panel member. Itinanggi rin itong tumanggap siya ng pera na nakalagay sa maleta, paper bag o anuman. Hindi rin anya nakapagtataka na nagkakabuhol-buhol ang kwento at paratang sa kanya dahil embento ang mga pinagsasabi na inulit sa isaan niyang questionabling hearing sa Senado. Para naman kay House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, produkto ng pamumulitika ang listahan ng umano'y ex-Marines. Maging si lead public prosecutor, Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, may libel case ng isinampa kaugnay ng mga paratang na ito. Anya, malinaw na ang layunin lamang ng mga pahayag ay sirain ang kanyang kredibilidad. Tiniyak naman ng lead public prosecutor, patuloy ang mga paghahandang ginagawa ng 11-member House Prosecution Panel. Nakahanda na rin ang manifestation na kanilang isusumite sa Senate Impeachment Court kung saan nakasaad na hindi na sila magre-reply sa answer ng kampo ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi nabigyan ng medical clearance ng ospital si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan, kaya hindi ito nakadalo sa itinakdang arraignment ng Sandigan Bayan ngayong araw. Samantala, nagpaliwanag naman ng Criminal Investigation and Detection Group kung bakit hindi nakasuot ng orange detainee shirt si Senator Jingo Estrada sa kanyang mugshot. Ito balita ni Leia Ilagan. We don't know. We don't have the previous medical records of Sec Bunuan. But for now, hindi talaga siya pwede pang padala. Hindi pa rin stable ang kondisyon ni dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Dahil dito, bigo ang dating kalihim na makadalo sa kanyang arraignment sa Sandigan Bayan na nakatakda kaninang umaga. Nakatakda din sanang resolbahin ngayong araw ang hiling nito na hospital arrest. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief, Police Colonel John Giagi, hindi binigyan ng medical clearance para makabiyahe si Bunuan mula ospital patungong Sandigan Bayan. Yung kay Sec Bunuan ngayon is yung appearance niya for Kaso kung makikita nyo si Senator Jinggoy nandun, but Secretary Bunuan is not there because of medical reasons. Okay? We already coordinated with the 5th Division na hindi siya makaka-appear. Bukod sa hypertension, may problema din aniya sa puso ang akusado kaya't hindi maayos ang kondisyon nito. Medical reasons. Yata barado yung niya sa ng puso niya, and then yung mataas pa rin yung BP. Samantala, nagpaliwanag naman ang CIDG kung bakit hindi nakasuot ng orange detainee shirt sa kanyang mugshot si Senator Jinggoy Estrada. XL, double XL, yung mga nandun sa amin. Oo. Hindi talaga hindi maibaba dito sa niya dito sa balikat niya Hindi, alangan naman na sa leeg. Nanindigan din ng CIDG na nasunod lahat ng proseso at walang special treatment na ibinigay sa senador. It goes to show na lahat ng proseso na dapat gawin ng mga nahuhuli ay ginawa ng CIDG. Okay?
Nataon lang po na wala talagang magkasya. Nakita nyo naman kung paano yung build ng katawan ni Senator Jinggoy, wala pong magkasya. And we have to, kailangan na po yung mag-shot doon sa pag-deliver namin ng mga dokumento sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. Hindi po, wala po itong special treatment. Si Senator Jinggoy at dating Secretary Bunoan ay kapwa-akusado sa kasong graft at plunder sa maanumalyang flood control project ng gobyerno. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi na maaaring pagkulungan ng high-profile inmates ang custodial center ng Philippine National Police. Katunayan ay natasan na ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang legal service na ipaalam sa Sandigan Bayan ang kondisyon ng detention facility. Kasunod ito ng hiling ng kampo ni Senator Jinggoy Estrada na doon sa PNP Custodial Center Manatili. Nauna na sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang planong renovation sa Custodial Center para gawing mga bagong opisina. Pinangunahan ni Philippine National Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang simultaneous activation ng Unified 911 Satellite Command Centers ngayong araw. Ang sabayang activation ay isinagawa sa Iloilo Province, kasabay ang Regions 1, 2 at 8. Ayon kay General Nartates, ang Unified 911 System ay may kakayahang ma-detect ang lokasyon ng mga prank callers. Paalala ng opisyal sa publiko, huwag tangkain na gawing biro ang pagtawag sa Unified 911 number dahil otomatikong ibablock nito ang numero ng caller matapos lamang ang 3 sunod-sunod na tawag. Kapag tumawag ka 3 beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na. So, nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si May Viandog na nasa Brisbane, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Gumantilang ang Iran sa Amerika. Ito ang pahayag ni United States President Donald Trump kasunod ng nangyaring pag-atake sa Kuwait International Airport. Sinabi rin ni Trump na ang palitan nila ng pag-atake ng Iran ay bahagi pa rin ng umiiral na ceasefire. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Tinamaan ng Iranian drone ang Kuwait International Airport na ikinasawi ng isang individual at pagkasugat ng mahigit 60 iba pa. Naniniwala si United States President Donald Trump na ang Amerika ang dahilan ng pag-atake at ginawa ito ng Iran bilang ganti sa kanila. We hit them pretty hard the night before and actually last night. There is a reason for certain things. And some people would say they were slightly provoked because we took a strong action for a different reason. So they were reciprocating it. Nang tanungin si Trump kung umiiral pa ba ang ceasefire dahil hindi naman tumitigil ang bakbakan na pinatutunayan ng patuloy na interception ng Kuwaiti military at puwersa ng United Arab Emirates ng mga missiles at drones. Sagot ni Trump, umiiral ang tigil putukan pero iba ang pakahulugan ng ceasefire sa sitwasyon ngayon sa Middle East, lalo na kung ang US at Iran ang pag-uusapan. Pretty much the way it is, it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner. A ceasefire there is much different than a ceasefire in other parts of the world. Gayunman, tiniyak ng US leader na patuloy ang negosasyon ng kanilang mga kinatawan ng Amerika at Iran para pagkasunduan ang nakalatag na probisyon. Maayos aniya ang itinatakbo ng usapan at posible na ring magkaroon ito ng resulta sa lalong madaling panahon. The negotiation itself has gone very well, actually. Very well. But if it happens, it could happen like over the weekend.
Nitong Miyerkules, June 3, oras sa Kuwait, bumagsak ang isang drone sa Kuwait International Airport. Isang araw lang matapos itong buksan mula ng sumailalim sa rehabilitasyon. Isinisi ng Kuwait ang pag-atake sa Iran dahil natukoy nito na ang tumamang drone sa paliparan ay isang Shahed 136 kamikaze drone ng Iran. Ang Kuwait ay isang aktibong kaalyado ng US. Kasabay nito, nagkasundo na sa isang ceasefire ang Israel at Lebanon alang-alang sa ikasusulong ng US-Iran peace deal. Pero ang kasunduan ay nananatiling kondisyonal, nakadepende sa hindi pag-atake ng Hezbollah sa Israel. Kinumpirma ito ni US Ambassador to Israel Michael Leather. The bottom line is that America, Israel, Lebanon are united on keeping Iran out of the equation. That's the most important thing. Now, the Iranians want to continue to spread havoc and chaos throughout the Middle East. But here we have Lebanon and Israel united under the stewardship of the United States to keep Iran out. So we hope that we're going to succeed. Sa kanyang social media post, inamin ni Iranian Foreign Ministry Sayed Abbas Araghchi na umaaksyon lamang sila in self-defense laban sa mga kaalyado ng US. Kasama sa kanyang post ang isang video ni US Secretary of State Marco Rubio na binabanggit ang air support ng UAE at Kuwait. Our allies in the region have been very cooperative, some obviously very aggressively cooperative, like the UAE as an example. Kuwait's been fantastic. Sa isa ring panayam, sinabi ni Araghchi na ang Lebanon ay hindi pwedeng alisin sa kasunduan nila ng Amerika. Aniya ang pag-atras ng Israel sa pag-atake sa Lebanon ay dahil sa paninindigan ng Iran. Binigyan diin ito na hindi sila mangingiming gumanti lalo na kung may nangyayaring paglabag sa napagkasundoang tigil putukan. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuturing na malaking pagkatalo kay United States President Donald Trump ang ginawang pagpasa ng US House of Representatives sa Iran War Resolution. Sa botong 215 to 108, ipinasa ng mga mambabatas ang resolusyon na naglilimita sa paggamit ng puwersang limitar laban sa Iran nang walang pahintulot ng Kongreso. Lahat ng Democrats na naroon ay bumoto pabor sa resolusyon. Kapansin-pansin rin na 4 sa Republican congressmen ang sumang-ayon rin. Sunod namang haharapin ng resolusyon ang masusing pagbusisi ng US Senate. Mariing tinututulan ng mga mamamayan ng Kenya ang pagtatayo ng Ebola Treatment Facility ng Amerika sa kanilang bansa. Ang nasabing pasilidad ay itatayo para doon dalhin ng mga US citizens na tinamaan at magkakasakit sa Ebola virus. Anila walang kaso ng Ebola sa kanilang bansa, kaya ang pagdadala sa kanila ng mga pasyente ng US ay magdadala lang sa kanila ng panganib. Ito ang balita. Kabi-kabila ang protesta sa bansang Kenya laban sa plano ng United States na pagtatayo ng Ebola Quarantine Facility doon. Ang nasabing pasilidad ay itatayo upang doon dalhin ng mga US nationals na kasalukuyang may sakit at magkakasakit pa sa Ebola Bandibugyo strain. Nagsimula nang dumating ang mga supply kaugnay nito. Ayon kay Dr. Mehmet Oz ng Centers for Medicare and Medicaid Services ng US, ang Kenya ay malapit sa Democratic Republic of Congo, ang sentro ng Ebola outbreak sa ngayon. Paliwanag nito, importante na agad madala sa treatment facility ang Ebola patient upang agad maagapan at maiwasan ng pagkakahawa kung magiging malayo ang biyahe. Now, speak as a heart doctor. I want to take the patient to the OR that's right next door to the room they're sick in, not to the building next to them, or to 3 buildings 2 blocks away, because that time is precious to us. You have a golden hour in many of these instances around trauma, but for illnesses, it's also relatively short. Tinututulan ng mga Kenyan ang pagtatayo ng nasabing pasilidad, pangunahin na dahil wala namang ni isang kaso ng Ebola virus sa kanilang bansa. Ang pagtatayo ng nasabing ospital ay tiyak na magdadala sa kanila ng panganib. The Americans themselves have acknowledged and have confirmed that they do not have the capacity to handle the Ebola patients in their country. Why is it possible for us?
Ipinag-utos na rin ng Kenyan High Court na ipatigil ang konstruksyon ng health facility para sa US Ebola patients. Ngunit kumpiyansa ang US na matutuloy ang konstruksyon sa tulong na rin ng Kenyan government. We are confident, and the State Department's working on this diligently, that they're going to be able to work out something with Kenya. There has already been a fair amount of communication around this issue. Mavian Dog, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 21 ang nasawi sa nasunog na gusali sa southern part ng New Delhi, India. Ayon sa pahayag ng Delhi Police, nagliyab ang isang bed and breakfast establishment sa masikip na komunidad sa syudad. Mahigit 40 individual ang isinugod sa ospital kasunod ng pangyayari. Batay sa ulat ng local media, ilan sa mga nasawi ay mga turista mula sa Africa na nagpunta sa India para magpagamot. Patuloy ang rescue at search operations sa lugar. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Brisbane, Australia, ako si Mavian Dog. Magandang gabi. Naniniwala ang ilang tindera sa Divisoria Market na malaki ang epekto ng paglakas ng online shopping sa kanilang mga benta. Ayon sa mga ito, matumal pa rin ang bentahan ng mga school supplies sa kabila ng ilang araw na lang bago ang pasukan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Opo ma'am, kasi nga may online. Yung iba ayaw na lumabas ng bahay. Patuloy ang nararamdaman ng ilang tindera sa mga pamilihan ang tumitinding kompetisyon mula sa mga online shops. Ayon kay Swaggy Blanco, vendor ng mga school supplies sa Divisoria Market, bagamat abot kaya na ang presyo ng mga school supplies sa kanila, hindi maikakaila na marami na rin ang pinipiling bumili sa online shops. Malaki-laki din konti ma'am, nakakatipid din ng konti. Pero mas mababa talaga online ma'am, pero yung quality kasi minsan magkaiba lang. Kumpara sa mga tradisyonal na tindahan, ang mga online platform ay nagbibigay ng direct-to-consumer options na kadalasang mas abot kaya sa ilang item dahil sa walang dagdag na upa sa pwesto at operating cost sa loob ng mall o pamilihan. Base sa ginawa naming price monitoring at comparison, nasa 40 pesos rin ang price difference ng isang bundle ng notebook kung naglalaro sa 130 hanggang 350 pesos ang kada bundle ng 10 pirasong notebook sa Divisoria. Wala pa rito ang gagastusin sa pamasahe at pagkain ng bibili. Sa online shops naman, ang kaparehong 10 pirasong notebook ay nasa 170 hanggang 310 pesos. Kasama na rito ang shipping fee. Habang sa presyo naman ng ballpen na 10 piso ang bawat isa sa physical store ay maaaring mabili ng 5 piso sa online store. Actually, mas mura na ngayon sa online kesa sa bibili ka dito. Kahit dito na sa Divisoria mas mura pa rin sa online. Tapos convenient na rin siya kasi di-deliver na lang sa bahay, hindi mo na kailangan lumakad. Baga pupunta pa dito kasi hassle din yung yung transpo, yung biyahe. Tapos less pagod, syempre. Gayunman, para sa mga physical vendors, nananatili pa rin ang kanilang suki na mas pinipiling personal na makita at masuri ang mga produkto bago bumili. Ay nagrereklamo rin naman yung iba nag-online, tapos pag dumadating, iba naman yung dumadating sa kanila. May mga damage. Mas maganda pa rin mag-walk-in kasi nakikita nila mismo yung gusto nilang bilhin. Nagpaalala naman ng Department of Trade and Industry sa mga mamimili na ikumpara ang presyo, suriin ang label at specification at gamiting gabay ang price guide na inilabas ng ahensya upang makasiguro sa tamang presyo at kalidad ng mga bibilihin. Whichever fits their schedule, whichever choice they want, there's at least meron dito sa Divisoria, meron din sa malls, meron din sa Baclaran, meron choices para sa kanila. But if they want to do the online shopping, madami din pong choices doon. So, what's important is they have to know kung magkano talaga, kung ano yung price guide set by the DTI. So, you can see the price guide in the social media sites of DTI. You can also see it in the website of DTI. So, importante, alam ng consumers kung magkano talaga yung mga presyo ng mga bilihin. Dagdag pa ng DTI, kung mayroon ding serious concern ng mga mamimili,
Maaari silang mag-email sa dticonsumercare@dti.gov.ph. Sa ngayon, tiniyak ng ahensya na stable ang presyo ng school supplies at patuloy ang monitoring sa mga physical store at online store para sa tamang presyo ng bilihin. Nia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinatayang mahigit 800 mag-aaral ang apektado ng kakulangan ng mga silid-aralan sa Bolo National High School sa siyudad ng Masbate, ilang araw bago ang pagbubukas ng klase. Nangangamba ang mga magulang sa posibleng pagkakasakit ng kanilang mga anak, lalo na't nalalapit na ang tag-ulan. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Yung main problem po namin dito sa Bolo National High School, simula sa pasukan ngayong Lunes, yung kakulangan po namin sa silid-aralan. Kakulangan sa mga silid-aralan ang pangunahing suliraning kinakaharap ng Bolo National High School ngayong pagpasok ng school year. 9 na mga classroom ang hindi magagamit dahil nananatiling walang bubong matapos masira sa pananalasa ng bagyong Opong noong Oktubre 2025. Ito yung buong bubong ng mga classroom doon sa second floor natin ngayon doon sa pananalasa ng bagyong Opong nakaraang taon dito sa Bolo National High School. Dahil dito, tuwing umuulan ay tumatagas ang tubig mula sa ikalawang palapag ng gusali na mistulang talon na bumubuo sa hagdanan ng eskwelahan. Nagdudulot to ng pangamba sa mga magulang dahil sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kalulo talaga sa mga estudyante, kaya kung pwede makaabot kan President na mabuligan na po ang Barangay National High School. Pag nag-uran, mga bata makakadtong, hindi man pwede nada sa mga puno sa kahoy ay kulangan eskwelahan, sir, talaga. Tinatayang nasa 800 mag-aaral at 50 guro ang direktang naapektuhan ng kakulangan ng mga silid-aralan sa paaralan. Bilang pansamantalang solusyon, nagtayo na ang pamunuan ng 2 makeshift classrooms. Subalit kulang pa rin umano ito sa makailangang materyales at posibleng hindi makumpleto bago ang pasukan. Sa kabila nito, naghahanap na ng paraan ng mga guro upang maipagpatuloy ang mga klase. Pinag-aralan lang po namin kung ano yung bakanting mga oras na na wala yung ibang classroom po. So doon po namin pinapapunta yung mga teachers. Kasi yung nag-stay yung mga estudyante po sa classroom. Umaapela naman ang mga guro at magulang sa mga kinauukulan at mga maaaring tumulong na maipaayos ang mga nasirang gusali upang matiyak ang maayos at ligtas na pagkatuto ng mga mag-aaral. So, pinaparating po namin sa kinauukulan po, lalo na sa may mabubuting puso, na kami po ay mabigyan ng konting tulong na maipaayos namin yung sira namin na building, yung rooftop po niyan, yung second floor po, yun po ang nasira. Yung bubong halos natuklap po siya. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukod sa pagtulong sa paglilinis at pag-aayos sa mga paaralan bilang paghahanda sa nalalapit na pagbubukas ng klase, naghanda rin ang mga kabataan na Members Church of God International at Bible Readers para naman sa kapwa nila volunteer sa Brigada Eskwela. Ito ang balita ni Gladys Suabe. Hindi lang paglilinis at pag-aayos sa mga eskwelahan, ang pakikibahagi ng mga volunteer ng Members Church of God International o MCGI. Kasama sa kanilang pakikiisa sa Brigada Eskwela, ang paghahatid ng iba't ibang libreng serbisyo bilang suporta sa mga guro, magulang at maging sa kanilang kapwa-volunteer. Sa Ilocos Sur, nakiisa ang MCGI Bible Readers at MCGI Youth sa paglilinis ng Ayudante Elementary School. Maliban sa paglilinis, nag-donate rin sila ng mga bond paper at nagkaloob ng libreng gupit para sa mga lalaki. Ang mga kabataan ay may taglay panalakas. Siyempre yung mga katandaan na natin ay hindi na gaano nakakabuhat ng mga mabibigat, gaya na lamang ng mga basura, ganon. So kapag tayo yung gagawa nun, mas mapapadali dahil tayo ay mas malakas pa at mas mapagaan yung paggawa.
Maraming salamat po sa laking tulong ng MCGI dahil sila ay kusang pumupunta every year or paminsan-minsan within this school year sila ay pumupunta para tumulong para maging laging malinis at safe ang aming schools. Sila nakakatulong through sa paglilinis at kung minsan yung wellness, free ang paggupit at kung minsan sila ay nagbibigay ng free meals para sa mga bata. Ganito rin ang kanilang naging pakikibahagi sa Nervaca North Central School, kung saan naghanda rin sila ng libreng pagkain para sa mga volunteer. Sa Benguet, nakiisa ang MCGI volunteer sa paglilinis ng Baguio City National High School at naghatid ng libreng gupit at mainit na lugaw para sa mga nakiisa sa aktibidad. Samantala sa Bedbed National High School ay tumulong sila sa paglilinis ng paaralan at namahagi ng mainit na sopas sa mga volunteer. Sa Palawan, libreng sopas ang inihain ng MCGI volunteers sa mga kasamang naglinis sa Iratag Elementary School. At sa Cavite, nagpintura at nag-ayos sila ng school garden sa Mabolo Elementary School. Maliban dito, nagkaroon din ng libreng vital signs monitoring at pamamahagi ng libreng almusal at pananghalian para sa mga guro at kapwa volunteer. Sa pamamagitan ng mga serbisyong ito, naisipakita ng MCGI na ang Brigada Eskwela ay hindi lamang tungkol sa paghahanda sa mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Ito rin ay pagkakataon upang maipakita ang diwa ng pagtutulungan, pakikiisa at pagmamalasakit sa komunidad. Bilang isa sa mga aktibong stakeholder ng edukasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa, patuloy ang pakikibahagi ng MCGI sa mga programang naglalayong makatulong sa paglikha ng mas maayos, malinis at ligtas na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang kasalukuyang Senate President. Ito ay kahit pa kinilala na ng Malacanang at House of Representatives ang pagkahalal kay Senator Sherwin Gatchalian. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, paano na ang magiging sitwasyon sa Senado sa mga susunod na araw? June, sa ngayon, hindi malinaw sa kung ano yung magiging sitwasyon dito sa Senado sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo. Lalo na at dalawang grupo yung nagkiklaim na sila yung lehitimong liderato ng Senado kasi kanina umaga, inianunsyo o sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na siya na yung acting Senate President. Sa kabila nito, hanggang ngayon iginigiit pa rin ni Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin yung Senate President ng kasalukuyang liderato. Igigiit ni Senator Alan Peter Cayetano sa susunod na linggo na nasa kanya pa rin ang kapangyarihan bilang Senate President. Sa kabila ito ng sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian na na-take over na nila kahapon ang leadership at siya na ngayon ang acting SP. Ayon kay Senator Cayetano, invalid o walang bisa ang ginawang pagpapalit liderato ng Gatchalian Block kahapon dahil hindi sapat ang 12 boto para patalsikin siya sa pwesto. Dahil dito, patuloy aniyang gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang pinuno ng Senado. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc. Shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi.
Ito rin ang dahilan kung bakit itinuloy ng grupo ni Senator Cayetano ang pagdinig kaninang umaga sa kontrobersyal na flood control projects. Dagdag pa ng senador, hindi ang kanilang kampo ang dapat tumakbo o lumapit sa Supreme Court para resolbahin ang usapin. Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yon dahil alam niyang mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Bukod dito, hayagang inakusahan naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang grupo ni Senator Gatchalian na may kunsabahan o coordinated umano sa Malacanang ang nangyaring balasahan sa liderato kahapon. Binigyang diin ng senador na tila may kontrol na ang palasyo sa mga nangyayari ngayon sa institusyon. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Diba? I'll stop there kasi it's obvious naman eh. Diba? So, but let me say this, that's the problem. The President keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi. Na kalaban, gusto kang alisin ng mga yan. Manahimik muna noong Lunes dahil ang Senadong umano'y kontrolado ng ehekutibo ay hindi na aniya tunay na Senado. So that's why we went silent or went quiet nung Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes yan, kaya sabi ko nga res ipsa loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. June, sa ngayon, ang tanging malinaw dito sa nangyayari sa Senado ay hanggang ngayon parehong iginigiit ng dalawang panig na nasa kanila yung Senate leadership. So yung pinangahawakan ng Gatchalian Bloc o ni Senator Sherwin Gatchalian na yung leadership nila ang kinikilala ng Malacanang at yung counterpart nila na House of Representatives. At ito aniya yung mga government bodies na magkakatulong sa paggawa ng batas. So binibigyang diin niya na sila yung legit na leadership. So dahil dito, binanggit niya na yung grupo nila, ipupush through pa rin nila yung inianunsyo ni Senator Erwin Tulfo na magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing bilang si Senator Tulfo o si Senator Erwin yung kanilang itinalagang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero sinabi ng Cayetano Bloc o ni Senator Alan Peter Cayetano na kung ipupush ng Gatchalian Bloc yung sinasabi nilang Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Lunes, he will assert his power as SP. So ayan yung aantabayanan natin o babantayan kung ano yung gagawin ng Cayetano Bloc sakaling i-push through nga ng Gatchalian Bloc yung kanilang rights na magpatuloy yung Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Lunes. At aabangan din natin kung paano yung magiging developments sa mga susunod na araw o sa susunod na linggo kung magpapatuloy na ganito na dalawang leaders o dalawang grupo yung nagbababa ng instructions dito sa Senado. Balik sa inyo, June. Okay, Jed, mag-aabang na lang tayo sa susunod na ganap dyan sa Senate of the Philippines. Inihayag ng ilang miyembro ng 18 dating sundalo na tumanggap din umano ng male-maletang pera sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo kaugnay ng flood control projects. Mari namang pinabulaanan ng mga senador ang akusasyon. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, meron bang inilabas na ebidensya o patunay itong mga dating sundalo tungkol sa sinasabi nilang male-maletang pera na tinanggap di umano ng dalawang senador? Magandang gabi, Jun. Ang nakita natin kanina, testimonial evidence lamang ang kanilang naipresenta, yung kanilang pagbibigay ng testimonya sa komite. Wala pang naipresentang nakita natin na hard evidence o yung mga sinasabi nilang material evidence para patunayan yung kanilang aligasyon laban sa dalawang mambabatas dito sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
Natuloy kanina ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Subalit ang dumating lang na mga resource person ay ang 18 dating mga sundalo o tinatawag na 18 ex-Marines at ang kanilang abogado na si Attorney Livito Baligod. Subalit bago magsimula ang pagdinig, nagkaroon pa ng tulakan partikular kina Senator Robin Padilla at DILG Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Senator Pia Cayetano, pinigilan siya ni Remulla na makapasok sa Senado, bagay na itinanggi naman ni Remulla. Pinangunahan ni Senators Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at Senator Amy Marcos ang pagtatanong sa mga resource person. Inihayag ng isa sa mga miyembro ng 18 dating mga sundalo na kasama sa nahatiran umano nila ng pera ay si Senator Vicente Tito Soto III. Partikular na dinala ang mga maleta ng pera o maleta na may mga lamang pera sa isa umanong building ni Soto sa Baclaran. Ito ay galing sa dati nilang amo na si dating Congressman Zaldico. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to at ay kwento nyo yung circumstance. Yes, Your Honor. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Dagdag pa ni Sergeant Tube, nasa 5 maleta ang naibigay nila kay Soto. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large, ang large usually ang laman ay 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung So isang laman. maleta lang. 5 po, 5. 5 maleta na tig Opo. 40. Yes, Your Honor. Yeah. So more or less kailan to? Year 2024 po, bago campaign period. Yes po. Okay. Jun, bukod kay Soto, dawit din ang pangalan ni Senator Erwin Tulfo. Dinala umano ang nasa 8 maleta ng pera sa kanyang bahay sa Green Hills. Nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Dagdag pa ni Gumban, tagahatid o tagababa lang siya ng pera at mayroon na silang kasama na may kausap at tagatanggap sa bahay ng mambabatas. So kung halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, Your masasabi nyo Honor. dito yung basement. Yes, sir. Yes, sir. Mariin namang itinanggi ni Senator Tito Soto ang aligasyong tumanggap siya ng maleta ng pera mula sa mga nagpakilalang dating Marines. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Soto na hindi pa siya senador noong 2022 hanggang 2025. Dagdag pa niya, isa lang ang may pangalang Mark sa kanyang mga tauhan at ito ay pumanaw na noon pang 2015. Itinanggi din ni Senador o ng Senador na nagkaroon siya ng security dahil mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon ay wala siyang security detail. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, malinaw at planadong propaganda anya ito laban sa kanyang pagkatao at reputasyon. Dagdag pa nito, walang
puwang sa Senado ang fake news. Sa huli sinabi nito na abangan na lang ang lehitimong Blue Ribbon Committee hearing sa susunod na linggo. Samantala, bukod sa dalawang senador, kasama rin sa kinumpirma ng mga dating sundalo na may tinanggap din umano na pera mula kay dating Congressman Zaldico ay ang mga mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso o House of Representatives. Kabilang na rito sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, former Zamboanga Congressman Manix Dalipe, Representatives Laila de Lima, Sandro Marcos, Tere Redon, Joel Chua, Janet Garin, Benny Abante, Jervil Luistro, Zia Adyong, Jose Alvarez at iba pa. Si Alvarez ay nagpunta rito kanina sa Senado para pasinungalingan ang aligasyon laban sa kanya. Wala po akong tinanggap na maliit na galing kay Zaldico dahil wala naman utang si Zaldico sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Yun, kabilang sa mga nagbigay na ng dinideny yung aligasyon ay si Congressman Terry Redon sa isang panayam kanina. At doon nga sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon kanina ay yung mga idinitalya ng mga dating sinasabing Marines ay yung pag-deliver nila ng mali-malitang pera mula 20 million hanggang 70 million pesos. Parang sinasabi nila dito, June, ay yung sizes ng kanilang maletang i-deliver ay small, medium at saka large. At ang kanila daw pag-deliver ay 3 times a week na mga 3 times a week. So at hindi bababa sa 20 maleta ang kanilang na-deliver bawat pag-deliver nila, no. At kabilang din sa kanilang nabanggit kanina ay nililigawan umano sila ni dating PNP Chief Nicolas Torre III, kung saan pinipilit silang pumirma sa isang affidavit para huwag na silang magsalita. Ito ay pagkatapos na magsalita nitong kanilang kasamahan na si Orly Gutesa dito sa Senado. Binigyan daw sila ng 50,000 pesos at isang mga cellphone para huwag lamang silang magsalita. At kanina, nandito rin yung abogado ni dating Congressman Zaldico, kung saan kabilang sa binanggit ni Senator Cayetano na nag-request sila sana na mag-appear itong si Zaldico kahit sa pamamagitan man lamang ng Zoom o kaya kanyang patutuhanan sa pamamagitan ng public document, kumbaga panunumpaan niya yung kanyang mga, kung di tayo nagkakamali, yung kanyang video na inilabas sa kanyang social media account. At pagkatapos ng hearing kanina, June, ay walang binanggit ang komite kung kailan muling magkakaroon ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Kinundena ng mga miyembro ng media ang naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran umano ang mga miyembro ng media. Humingi naman ng tawad ang senador at iginiit na bunga lang ng frustration ang kanyang naging pahayag. Ito ang balita ni JP Nunez. Kayo pong mga participant sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran. Mabigat ang naging paratang ni Senator Rodante Marcoleta laban sa mga mamamahayag sa pagsisimula ng kanilang pagdinig kanina sa issue ng flood control project anomalies. Tila nadala ng bugso ng kanyang damdamin ang senador habang nagsasaad ng pagkadismaya sa matagal na pagkakabinbin ng investigasyon. Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad hindi sila kumibo. Ang pahayag na ito hindi nagustuhan at hindi matanggap ng mismong media practitioners na nagko-cover sa Senado. Sa inilabas na pahayag ng Senate Media, sinabi nito na hindi patas ang pahayag ni Senator Marcoleta sa media workers na humaharap sa intimidation, harassment at maging sa panganib para magbigay impormasyon sa publiko at panagutin ang mga makapangyarihan. Binigyang diin ng Senate Media na hindi sila kalaban ng anumang paksyon sa politika at hindi rin ito extension ng anumang makinarya na pampolitika.
dapat nakaayon ang media sa katotohanan at sa publiko na kanilang pinaglilingkuran. Samantala, kinundi na naman ng National Press Club of the Philippines ang naging pahayag ni Senator Marcoleta. Sinabi ng NPC na ang sweeping allegation ni Senator Marcoleta ay irresponsable at pag-atake sa institusyon ng mga mamamahayag na mahalagang bahagi ng demokrasya. Hindi umano ito makatarungan para sa media practitioners na ibinubuwis ang kanilang mga buhay na kararanas ng intimidation at harassment para lang mabigyan ng impormasyon ang publiko. Sa huli, bumawi rin si Senator Marcoleta at humingi ng tawad sa kanyang mga naging pahayag. Hindi ko nilala kasi, I'm coming from deep frustration. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hanggang ngayon ay hirap makahanap ng abogado ang mga kaanak ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito, tumulong na ang UNTV News and Rescue para makalapit ang mga ito sa Public Attorney's Office. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Sobrang hirap po sa pakiramdam. Ako, hindi man po ako direct family of the victim kasi brother-in-law ko po eh. Sobrang masakit po para sa amin na nasa ganito kaming sitwasyon. Nangangapa pa rin sa dilim ang pamilya ng mga nasawi sa gumuhong ginagawang gusali sa Angeles City. Hindi nila malaman kung paano sisimulan ang legal na laban sa may-ari, contractor at engineer ng naturang proyekto. Hanggang ngayon, wala pa silang abogado na maaaring gumabay sa kanila sa mga susunod nilang hakbang. Dahil dito, tinulungan sila ng UNTV News and Rescue na mailapit sa Public Attorney's Office o PAO. Opo, nagkakaroon na po kami ng kahit papano umaasa kami na matutulungan kami magkaroon ng hustisya ng nangyari sa mga mahal namin sa buhay. So yun po, nagbigay naman po ng tulong sa amin ng PAO. Na sabi nila kung kukontakin lang po namin sila kung gusto po namin ng tulong. Pero yun nga po, dati pa po namin gusto yun eh. Bagamat hindi naman sila napapabayaan pagdating sa pagkain at matutuluyan, mas mahalaga para sa kanila ngayon ang tulong pinansyal para sa pagproseso ng mga labi ng kanilang mga mahal sa buhay at sa mga gastusin sa libing. Sa kasalukuyan, wala pa umanong nagbibigay ng ganitong tulong sa kanila. Karamihan sa mga pamilyang apektado ay kapos din sa buhay at nagmula pa sa malalayong probinsya. Kaya lalo nilang kinakailangan ang agarang suporta sa kanilang kinakaharap na sitwasyon. Patuloy pa rin po kaming naghahanap ng hustisya. Sana naman din po, nananawagan din po kami sa local government unit na sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon na magkaroon na rin po ng maagarang resulta. Nang sa ganun po ay magkaroon din po kami ng pagkakataon upang malaman ko ano yung susunod naming hakbang, kung magsasampa po ba kami ng kaso o paano po yung gagawin namin. Gusto man nilang kunin ang iniaalok na inisyal na tulong ng contractor ng gusali para sa pagpapalibing. Nangangamba sila sa maaaring maging kapalit nito. Yung mga responsable po, nakikipag-coordinate naman na din po sila Pero sa side naman po namin, hindi po namin alam kung ano po yung dapat namin gawin dahil nga po wala pa po kaming attorney, wala pong kaming legal counsel. Umaasa rin sila na anumang tulong na ibibigay sa kanila ay hindi magiging kapalit ng pag-atras nila sa pagsasampa ng kaso, kundi isang pagpapakita ng moral na pananagutan ng may-ari ng gusali sa sinapit ng mga biktima at kanilang mga pamilya. Ayon sa grupo ng pamilya ng mga biktima, 15 individual pa ang kanilang hinahanap. Bagamat may 11 pa sa mga na-retrieve na labi ang hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan, ibig sabihin, posibleng mayroon pang 4 na hindi pa nare-recover sa guho. Kinukunan na rin ng DNA ang mga labi para mapadali ang identification process. Samantala, isang buhay na manok ang natagpuan ng Bureau of Fire Protection na nagsasagawa ng search, rescue and retrieval operation sa ika-12 araw ng operasyon sa gumuhong itinatayong gusali. Pinaniniwala ang pag-aari ito ng isa sa mga trabahador ng gusali. Maaaring ang manok ang dahilan kung bakit na-trigger ng ilang beses ang life detector sa gumuhong gusali.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong driver at operators ng pampasaherong jeepney sa bansa ang lilipat na sa paggamit ng electronic vehicles ngayong taon ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. May programa namang pautang ang pamahalaan para sa mga nais magpalit at lumipat sa e-vehicles. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi na babalik sa dati at susulog na ang sektor ng transportasyon. Ito ang binigyan diin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pagtutulak sa paglipat sa paggamit ng mga pampasaherong electric vehicle sa bansa. Paliwanag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, naglilipatan na rin ang mga pampasaherong bus at taxi sa paggamit ng e-vehicles. Na maka-transition po tayo sa fuel-based to electric-based vehicles. It is about timely dahil sa taas ng presyo ng crudo but also necessary. Bunsod nito, target ng ahensya na gawin na rin ito sa mga Public Utility Jeepney o PUJ. Just to give you a glimpse of what's going to happen this year. 120,000 po tayong jeepney sa buong Pilipinas. 5% of that will transition to electric. Was friend, 5% is 6,000 units. Isa rin ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga nagsusulong sa paggamit ng pampasaherong e-vehicles. Sa taya ng DTI, aabot ng 33 hanggang 80% ang maaring matipid ng mga driver at operator sa paggamit ng passenger e-vehicles. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, binuksan nila ang isang loan program para makakuha ng passenger e-vehicle ang mga maliliit na operator at driver. Maaring makautang dito ng hanggang 3 milyong piso para sa bawat unit na maaring bayaran ng 3 hanggang 5 taon depende sa kakayanan ng operator. May pautang po ang DTI SB Corporation para sa inyo. Madali lang po itong pautang na ito, meaning 1 year, no payment of principal and interest. So meron po tayong palugit or grace period na 1 taon para makausad po tayo. And the interest rate of this is only 6.7% per annum. So madali at saka flexible po ito. So for those who want to avail, they can apply online sbcorp.gov.ph or SB Corp Money App. Sinabi rin ng DTI na plano nilang paramihin ang mga charging station sa bansa sa patuloy na paglipat sa paggamit ng e-vehicles. Na-realize natin na importante talaga ang charging station kasi hindi naman makakausad or makakaandar ang vehicle kung wala tayong charging station, especially for the public transportation na back and forth talaga and the whole day siya tumatakbo. Tiniyak rin ng Department of Transportation o DOTR ang paglalagay ng mga charging stations sa iba't ibang ruta para sa mga pampasaherong e-vehicles. Inihayag ni DOTR Assistant Secretary for Road Transport and Non-Infrastructure Dioscoro Jojo Reyes na hindi dapat mag-alala dito ang mga driver at public commuters. Yung mga ruta na nalalagyan ng electronic vehicle ay pamumunuan ng DOE, sisiguruhin ng DOE, Department of Energy, na magkakaroon ng mga charging station. Suportado naman ng ilang transport groups ang paglipat sa paggamit ng mga pampasaherong e-vehicles mula sa mga tradisyonal na PUJ. Kaugnay nito, 40 units ang nauna ng naaprubahan para sa kanila sa ilalim ng loan program ng DTI. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Natuloy na ngayong araw ang naudlot na arraignment o pagbasa ng sakda sa kasong graft ni Senator Jinggoy Estrada at dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan. Sa pagdinig ng korte, via online lamang dumalo ang mambabatas habang absent naman ang dating kalihim. Ito ang balita ni Van Alvarez, live. Evan, ano na ang development dyan sa arraignment ni Senator Estrada at dating Secretary Bunoan?
Monica, para sa kasong graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division, hindi nagpasok ng pleading si Senator Jinggoy Estrada, kaya namang mismong ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa kanya, habang ang kanyang kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ay bigong dumating ngayong araw at hindi rin nabasahan ng sakdal. Sa harap ng television monitor, nakita si Senator Jinggoy Estrada matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division na dumalo ng kanyang arraignment sa pamamagitan ng video conferencing. Paliwanag ng kanyang kampo, kasalukuyang iniinda ng senador ang kanyang tuhod dahil sa sakit na osteoarthritis. Ayon kay Sandigan Bayan 2nd Division at Presiding Justice Geraldine Econg, walang issue kung pipiliing dumalo ng isang akusado ng mga pagdinig sa korte via online, bagay na pinasalamatan naman ng mambabatas. Hindi naman nakadalo si ex-DPWH official Manuel Bonoan dahil kasalukuyan pa rin na-confine sa ospital dahil sa iniindang mga karamdaman gaya ng hypertension at type 2 diabetes. Bago ang mismong arraignment, tinalakay sa korte ang mga nakabinbing mosyong inihain ng dalawang akusado sa hukuman, kung saan hindi pinagbigyan ng anti-graft court ang urgent omnibus motions na humihiling na suspindihin, ibasura at ibalik sa investigasyon ang kasong graft laban sa kanila. Nagugat ang kaso sa umano'y sabwatan sa illegal budgetary insertions sa pambansang pondo at umano'y pagkamkam ng kickback mula sa flood control projects ng pamahalaan. Samantala, kaninang umaga bago bumalik sa kanyang detention facility sa Payatas matapos dumalo ng itinakda ngunit na ipagpaliban na ring arraignment sa kasong plunder at isa pang count ng graft, iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na sa kabila ng pagtatalaga ng mga kapwa-senador kay Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore, si Senator Alan Peter Cayetano pa rin anya ang kinikilala nilang tagapangulo ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Mali umano na pagbatayan ang lumang ruling ng Senado noong 1947 upang i-justify ang naging hakbang ng Gatchalian Bloc. They cannot invoke Avellino versus Cuenco. You know why? We are according to the 1987 Constitution, majority of all members of 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying 22 na lang bro yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. Paliwanag nito, walang sapat na basihan para hindi sila isama ni Senator Bato de la Rosa sa bilang ng mga senador dahil hindi naman sila natanggal sa pwesto o kaya diskwalipikadong umakto batay sa mismong panuntunan ng Senado. Ako at si Senator Bato, we did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami. We are not physically incapacitated. That's why yung majority, 24. The ibig sabihin, 12 plus 1. Ano nagkakapyo ngayon? Ay, di ko alam sa kanila. Monica, samantala, wala pang kasiguraduhan o wala pang petsa kung kailan i-arraign sa graft charge si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil meron pa nga itong iniindang mga karamdaman at hindi pa alam kung kailan ito makakalabas ng ospital. Samantala, dahil na-i-arraign na si Senator Jinggoy Estrada ay nagtakda na ang Sandigan Bayan 2nd Division ng pre-trial o paghahanda sa paglilitis sa darating na July 1. Monica, idagdag na lang din natin na posibleng masuspinde bilang senador si Senator Jinggoy Estrada ayon sa hukuman. Ayon kasi sa mga maestrado ng Sandigan Bayan 2nd Division, batay sa batas, ang sinumang incumbent official na humaharap sa kasong graft sa korte ay kailangan o pwedeng mapatawa ng preventive suspension. Ngunit sa sitwasyon ngayon ni Senator Estrada, hindi pa ito suspendido dahil pinapasagot pa o pinapakomento pa ng hukuman ang prosekusyon at ang defense team patungkol dito. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivan Alvarez. May panibagong kasong kinakaharap ang mag-asawang Curly at Sara Descaya kaugnay na umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Samantala, ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Mico Clavano, may mga susunod pang individual na sasampahan din ng kaso.
Ito ang balita ni Nestor Torres. Formal charges have been filed against several officials of the DPWH Bulacan 1st District Engineering Office and executives of St. Timothy Construction Corporation regarding an anomalous flood control project. Sinampahan ng kasong graft at malversation of public funds sa Malolos Regional Trial Court ang mag-asawang contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Kinasuhan kasama rin ang 8 pang opisyals ng Bulacan DPWH District Engineering Office na kinabibilangan ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Kasama rin ang 2 pang tauhan sa St. Timothy Construction Corporation ng Diskaya. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, lumabas sa kanilang pag-iimbestiga na sangkot silang lahat sa anomalya sa flood control scam sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Walang inirekomendang piyansa para sa kasong malversation, habang 90,000 pesos naman ang itinakdang piyansa sa kasong graft. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang isinampang kaso ay may kinalaman sa substandard at hindi natapos na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit na nagkakahalaga ng 54 million pesos. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulo na panugutin ang mga sangkot sa anomalya, pangunahin na ang tinaguriang big fish na umano'y sangkot sa anomalya sa flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Diskaya parang Napoles yan dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. At 2016 pa lang nag-ooperate na sila, bilyong-bilyong piso ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Iba't ibang project mula Luzon, Visayas, Mindanao ang kanilang binaboy. At dahil doon, grabe yung mga pagdurusang dinaranas ng mga kababayan natin. Kagaya sa Bulusan, sa Kalumpit. Ngayong nakasuhan na ang sangkot sa anomalya sa flood control scam dito sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan. Pakiusap ng mga residente dito, bukod sa mapanagot, ay ibalik sana ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang pondo na ninakaw nila sa proyekto sa barangay upang masolusyonan na ang matagal na nilang problema sa tubig baha. Buti naman po, nakasuhan na po yung may project niyan. Sana mahiya naman siya sa tao at ibalik yung pondo para hindi naman nagtitiis yung taong bayan na hanggang ngayon may tubig pa rin, hanggang baywang ang tubig. Kasalukuyang nakakulong si Sara Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail habang nililitis sa kaso malversation at corruption. Kaugnay ng umano'y anomalya sa 96.5 million pesos na halaga ng government infrastructure project sa Davao Occidental. May mga susunod pa umanong kakasuhan ang ombudsman kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects, pero tumanggi na muna silang pangalanan ang mga ito. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang ating mga naging kausi ngayong araw ng Huwebes. Salamat po at shout out kina Joanne Acosta, Rene Costello at Leonardo Caloyloy. Kay Alfredo Sulit Sr., Glenn Katigum at Dario Leteratus. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 121 at 5 na nagsasabi, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo. Ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.